Let's open up our Bible in Matthew chapter 5, verse 3. And onwards po tayo hanggang verse 16. Ulitin ko po, Matthew chapter 5, verse 3 hanggang 16. Meron ako isang kaibigang pastor, sabi niya, Pastor, hindi ko inaalaw yung mga digital phone sa church. Bakit, Pastor? Sabi ko, kasi yung iba yung ginagawa. Sabi niya. Okay, content discipline po sa atin. Ano ho? Wala tayong ibang bubuksan habang tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Gayun din sabi niya nga sa akin kaya nga, Pastor, mas nire-require ko yung Bible. Huwag kayong pupunta ng church pag wala kayong physical Bible. Ano sa palagay niyo? Alam niyo po, bakit ako mag-a-agree ngayon sa kanya? Kasi alam niyo po ang nangyayari ngayon. Yung mga digital Bible, kinokorrupt na ni AI, Artificial Intelligence, na kung saan iniiba niya yung mga salita ng Panginoon ngayon. Meron na nga silang ginawa ngayon. Makinig kayo mabuti kung paano sinisira ng mundo ang katotohanan ng salita ng Bible. Alam niyo ho bang may inilabas na bagong Bible version is ito, Queen James daw. Okay. Kaya nga ito, makinig po tayong lahat. Darating ang mga araw na ang bawat isa sa atin ngayon ay kailangan magdala ng physical Bible. May mga physical Bible pa ba kayo sa bahay? Importante po ito kasi kapag nasira na yung mga digital natin, you have to go back to the old school. Okay? Basahin ho natin, Matthew chapter 5, verse 3. Sabi niya dito, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. There's the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Verse 13, you are the salt of the earth, but if the salt becomes tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and be trampled underfoot by men. For you are the light of the world, a city set on a hill that cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ, who has given us all of these great things, who has promised us this everlasting blessing of His Word. We are still in the part of the brokenness. Why is it that God is attracted to broken people? When we talk about brokenness, we talk about the things that we are going through in life. And we think na kapag napunta na tayo dun sa moment na we become so desperate at yung parang wala ng pag-asa, na to the point na tayo ay nakikita na natin yung sarili natin, kalyado na tayo sa problema, na wala na tayong maiyak dahil naiyak na natin ang lahat. Alam niyo po ba, yung kind of brokenness, that kind of brokenness is what the Lord is waiting for. Hinihintay ng Panginoon because God will use you mightily.
iniisip natin kapag ang isang preacher nag-preach, bakit kaya napaka-anointed ng isang taong to? Sasabihin natin. Katulad na lang sabihin na natin si Billy Graham. When we look at his life, hindi natin iisipin na at the background, meron siyang dinadaing na problema. Pero kapag nag-preach siya, ang pinipreach niya lang palagi, John 3:16. But thousands of people come and receive the Lord during His time. You see, God cannot use us without this brokenness in our heart. When we take the negative things in life as something to disrupt our whole being, at pwede nating isisiyan kung kahit kanino man. Hindi ba dapat tayo magising na ngayon at sabihin natin sa ating sarili, may dahilan ang Panginoon. Meron din kasi ako makakakilala na nung kabataan nila, ang sinisisi nila sa buhay nila, yung tatay nila. Namatay na yung tatay nila, hanggat sa lamay, wala pa rin ibang bukang bibig, kundi isisi ang tatay. Kaya ganito ang buhay ko kasi yung tatay ko ganyan. What a waste of time. God is actually speaking to us in terms of this brokenness in life. Kailangan nating makuha yung ibig sabihin ng Panginoon. Kasi ang bawat isa sa atin, kung hindi natin tatanggapin na tayo ay nabubuhay dito sa mundong ito, para tayo ay maging halintulad ni Kristo at masubok. Kasi itong buhay na to, temporary lang to. There will be a great eternal life after this life, and that will be the real life. We must accept it today. Yes, we need to live right now. Kailangan nating mabuhay ngayon. Kailangan nating magtrabaho. May mga kinakaharap tayo mga problema at hindi natin mahawakan sa ating sariling buhay. Lord, ano ang gagawin ko sa problemang ito? Pero kailangan natin makita yung ipinaparanas ng Panginoon sa atin para makamtan natin yung buong kahubugan ng Panginoon na gusto nang mangyari sa atin ng Diyos. So isipin niyo po ang kanya-kanya nating problema at huwag nating isisi sa ating mga nagawang mali. Marahil tayo may kasalanan pero may dahilan ng Panginoon. Ang kailangan natin itanong, Lord, ano ba yung gusto mong mabago sa akin? Lord, what is your message towards this suffering that I'm currently experiencing? We need to ask the Lord, Lord, ano ba? The Lord will actually answer, and the Lord sometimes will not. Because God wants us to have a room for faith. At makita natin doon sa room for faith na yon, room of faith, pwede nating ibigay yon sa Panginoon. Kasi pag sasabihin naman kasi ng Panginoon yung destination natin kaagad, nasaan yung faith mo nun? Ipapakita natin ng Panginoon sa atin yung progreso kung ano yung dapat natin gagawin, na yung parang spoon feed. Alam niyo yung spoon feed? Ito kasi mahirap sa mga tao eh. Humans in general, gustong-gusto natin yung spoon feeding. No? Alam niyo po, gumagawa ako ng mga tutorials regarding sa computer. And sometimes, sa mga comment section, tatanungin ako, ituro mo na lang kasi, diretso mo na lang. Ayokong kinakausap yung mga ganon, yung walang effort na, kaya nga mag-aral ka eh. Alam niyo po ito side track tayo ng konti. If you wanted something, you must learn about it. Amen? Kapag may gusto kang isang bagay, dapat alamin mo. Aalamin mo yung mga bagay-bagay tungkol doon. Hindi lang yung benepisyong nakukuha mo doon sa bagay na yon. In all aspect, halimbawa sa trabaho, alamin mo yung trabaho mo. Halimbawa sa computer, gusto mo mag-computer dahil maganda ang computer, andun lahat, pero pag nasira yung computer mo, hindi mo alam ayusin. Huwag kang mag-computer. Yun yung point doon. Okay? Kung sa isang cellphone, may cellphone ka.
Alamin mo yung mga features ng cellphone mo kasi may mga bagay na ganyan na pwedeng i-abuse sa'yo kapag hindi mo alam. Meron pang mga instances na kung saan hindi mo alam na may bayad yung subscription, napindot mo yung subscription. Tapos monthly ka nagbabayad, nagagalit ka ngayon. Hindi mo, napupunta yung pera ko. Alamin mo kasi. Sa pagiging tao, gayon din. Alamin mo ito para mabuhay ka ng tama. Paano maging tao? At paano maging halintulad ng Panginoong Jesus? This is what the Lord is actually teaching us today. Brokenness is a part for us to be molded into His likeness. The very purpose of life is to be molded in Christ's likeness. While we are still breathing here in this earth, have we totally surrendered our lives to the Lord? Nasuko na ho ba natin ang kabuuang buhay natin sa Panginoon? Lahat ay magsasabi ng? Parang hindi kayo sigurado kung nasuko nyo na, no? O sige, tatanungin ko po ang bawat isa. Natanggal nyo na ba lahat ng mga bisyo ninyo? May bisyo pa ba kayo? Sir, minsan lang. That body belongs to the Lord. It is no longer yours. Pastor, hindi ko kasi mapigilan. Sabi ko po sa inyo, ang pagsuko ng bisyo, gradual yan. Gradual. Pero kapag ikaw, gusto mo pa rin, walang mangyayari dyan. Pero kung gusto mo talagang mabuhay para sa Panginoon, you surrender it to the Lord. Isa pang bagay para magkasiguraduhan tayo. Napatawad nyo na ba ang mga kailangan nyong patawarin? Madami na nagpatawad. Praise the Lord. Alam nyo kung bakit kung tinatanong ito? Kasi kapag tayo ay sasabihin na natin nagsisimba tayo tuwing linggo, nananalangin tayo, nagbabasa naman ako ng Bible, pero hindi ko maintindihan. Pero eventually, kapag na-meet mo yung taong kinaiinisan mo, dito na naman to. Makinig kayo mabuti. Kapag oras na dumating si Jesucristo during that time na sinabi mo yun, sasabihin ko sa iyo, hindi ka makakasama. Isa ka sa mga magsasabi sa Panginoon, Lord, nagpre-pray naman ako. Nagbibigay pa nga ako ng tithes ko, mas malaki pa. Mas malaki pa dun sa sinasabi ng pastor. Tumutulong ako sa may hirap. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, depart from me, for I do not know you. God is asking a full surrender. Amen? I am just being compelled. Kailangan ko daw ibigay na example to, sabi ng Panginoon. Okay. Hindi kayo mabuti, no? Medyo, masishake kayo sa example na to, no? At least some of us. Merong isang tao, actually, kinausap niya ako yan. Sabi niya, Pastor, ano kayang gagawin ko? Anong problema? Sabi ko. Kasi, gusto ko nang iwan yung partner kong bading. O yung partner kong bading. Pero Pastor, pag iniwan ko siya kasi nagbabayad ng bahay, siya yung nagpro-provide ng ganito, siya din yung nagpapaaral sa akin. Pastor, anong gagawin ko? Sabi ko sa kanya, gusto mong katotohanan? O gusto mo ng compromise? Hindi, Pastor, yung nakasulat sa Bible. Ito yung nakasulat sa Bible. Na hindi dapat tayo makiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Pastor, paano yung cost of living ko? Siya yung nagbibigay sa amin ng pagkain. Tuwang-tuwa pa yung nanay ko sa kanya. Kayong mga nanay, kayong konsentidor na... Sabi ko sa kanya, kung gusto mo talagang ibigay yung buhay mo sa Panginoon, handa ka bang tumira sa kalye at hihiga ka doon? At pagkakatiwalaan mo ang Panginoon na siya ang magpo-provide sa iyo? Sometimes,
kumakapit tayo sa maling patalim. Nakukuha niyo yun? Maling patalim yun eh. Magre-risk ka na rin ng buhay mo, kapit ka na kay Lord. Kasi kapag kumapit ka sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Kaya ka napunta sa sitwasyon na gano'n, sabi ko doon sa tao yun, napunta ka sa sitwasyon na gano'n, kasi gusto ni Lord na kumapit ka sa Kanya, hindi doon sa may perang bading, sabi ko. Pastor, hindi na ako mag-aaral. If that is doing the will of the Lord, then don't. Asahan mo ng buong puso ang Panginoon at siya mag-provide sa iyo. Isang example din, in a good aspect naman, na kung saan he had faith in the Lord that the Lord will provide. Wala siyang pera, pero sabi ng Panginoon sa kanya, if you want to follow me, magtayo ka ng orphanage. Tayo siya ng orphanage. Nag-start siya sa maliit. At yung orphanage na yon, wala talaga silang support, as in siya lang. Dumating ang araw na because he want to build the faith that he has to the children, sabi niya sa mga bata, maghain na kayo. Sabi nila, Pastor, wala tayong ihain. Ihanda nyo lang yung mga plato natin. Saka yung mga baso, yung lalagyan ng gatas, ihanda nyo lang. Confused yung mga bata. Sino naman hinanda nila? Pastor, nakahanda na po. Upo tayo, tapos manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa kakainin natin. Nagtataka sila, wala naman tayo kakainin. Tingnan nyo yung risk. Kumapit siya sa patalim at yung patalim na hinawakan niya ay ang Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa pagkain aming kakainin, sa tinapay na aming kakainin, at sa gatas na favorite ng mga bata. So bigla, habang sinasabi na nila na marami pong salamat sa pangalan ni Jesus, Amen. May narinig silang nabangga. Oh, ano yun? Latsa tumayo. Ano yun? Hindi nila nakita. Mamaya-maya, may kumakatok na dun sa pintuan nila. Nakita po namin meron kayong orphanage. Nasiraan po yung sasakyan namin. Sumabit po yung kadena dun sa gulong. May stock po kami for a while. Sabi niya, masisira po itong mga gatas at yung mga tinapay na aming i-deliver. And since na orphanage po kayo, pwede po naming i-donate na lang. Do you see how God provides? Though miracles like that happens, sometimes it doesn't happen. Kaya nga yung ugali ni Shadrach, Meshach, and Abednego, even if God will not save us, we will still serve the Lord. Even if God will not provide, will you still serve the Lord? Even if God did not answer your prayer, will you still serve God? Magkakaalaman tayo niyan sa pagsubok ninyo. We may say amen today, but if that experience o kung yung ang tawag mo dito, kung yung pagsubok na yun ay dumaan sa inyo, doon yung masasabing, kaya ko ba? Kakayanin natin because we have Christ in us who strengthens us. Kaya nga po ito, ang bawat isa sa atin, we must take it as something of a test na ibinigay sa atin ng Panginoon na kailangan nating makuha yung ibig sabihin ng Panginoon sa ating mga dinadanas. Brokenness reflects Christ's image. Because Jesus Christ is the ultimate reflection of brokenness. He experienced the deepest brokenness in the spirit, such as in the Garden of
Gethsemane. Ano nangyari kay Jesus? Dahil sa kanyang dadaanan, siya ay pinagpawisan at yung pawis niya ay dugo. Pwede pong mangyari yon. Meron din sa brokenness in the spirit wherein when the Father didn't look at him. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus, Lord, why have you forsaken me? When Jesus Christ was carrying the love of the Father like in forever, then eventually the Father showed his back to the Lord Jesus Christ. Because the Father cannot look into the sin that He carries. Marahil hindi natin maintindihan yun, no? Kasi we can never understand the term forever. Because each one of us are bound in the world of time. Kaya pag sinabi ng Panginoon forever, hindi natin maintindihan yung aspect na yon, yung forever na yon. Kasi ang naiintindihan lang natin yung concept na time. Okay? Kaya nga, blessing pa rin yung oras. Kasi may oras ang lahat ng bagay. Kapag tayo ay nagdudusa ngayon, alam natin yung oras ay lilipas din at magkakaroon tayo ng kasaganan afterwards. Amen? Ngunit pag tayo ay nagkaroon ng kapighatian at problema sa eternal life, that will be forever. And this is what's going to happen when you are bound to hell. Ang akala natin, pag tayo ay hindi tayo naniwala kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, tapos tayo ay napunta sa impyerno, ang iniisip natin, masusunog lang tayo. No! Hindi lang sunog yon, but there will be problems there will be sickness there will be things there that you cannot fathom and you will experience it forever. Wherein actually hindi naman yun para sa mga tao eh. It's for the disobedient angels na sumama kay Lucifer. Him, for Lucifer and for his angels. Jesus Christ experienced the ultimate brokenness. He experienced the deepest brokenness in the Garden of Gethsemane, spiritual anguish, forsaken by the Father at the cross, physical suffering, yung kanyang mga latigo, okay? And also, not to mention, betrayal. Sabi niya kay Judas, ito ba yung halik ng betrayal mo? Kasi ang sabi ni Judas, yung hahalikan ko sa pisngi, siya yung si Jesus Christ. Philippians chapter 2 verse 8 says, being found in appearance as a man, he humbled himself to become obedient to the point of death, and even on a cross. Alam niyo po, sa in Roman times, kapag ikaw ay pinako sa krus, yun na yung greatest humiliation at that time. Because pag pinako ka sa krus, hindi lang yung physical suffering ang mangyayari sa iyo, meron pa silang paniniwala na kung saan yung spirit mo will be, paniniwala lang nila to, na will be damned forever. Walang magiging peace na hindi ka daw mapupunta sa kabilang buhay. Yun yung paniniwala nila. So, Jesus took it to himself na kung sabaga sinabi niya, gagawin ko ito in obedience to the Father. Naalala niyo yung prayer ni Jesus? Sabi niya, Lord, if you can take this cup away from me. Referring to being crucified, being separated from the Father. Sabi niya, Lord, not my will, but yours be done.
Kaya nga ang bawat isa po sa atin, aasahan natin yung kabutihan ng Panginoon. Hindi po yung akala nating tama. Huwag natin pong tularan si Sarah na asawa ni Abraham na tinulungan si Abraham para ma-fulfill yung prophecy sa kanya. Kasi oras na tinulungan natin ang Panginoon, mas lalo lang tayo magkakaroon ng mas malaking problema. Amen po ba? In everything, we must pray about it. In every decision, in every circumstances, big or small, we ask the Lord, Lord, is this yours? Tanungin natin ang Panginoon. Kasi there will be signs that the Lord is giving it to you. Alam niyo, nung nag-start ako meron kasi akong business games before. When the Lord is asking me to move out from that particular business, kasi sabi ng Panginoon, in 2 years' time, sabi niya, babagsak na ito. Lumipat ka na kasi madidisappoint ka na dyan sa income mo. Pero during that time na sinabi sa akin ng Panginoon, malaki pa yung income doon. Pero sabi ko sa Lord, okay pa naman. Okay siya sa ngayon, pero sabi ni Lord, in 2 years' time, that will fall down. Sumunod ako sa Panginoon, at habang ako'y naghahanap ng mga different work o pwedeng i-business, ang lagi ko sinasabi sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa akin kung ito talaga yung gusto mo. Okay? So, nung nag-start ako, it's a struggle to start content creation. Nag-struggle ako for the first 2 years habang nag-transition from this business to another. And sabi ko, Lord, napapagod na ako, Lord. Wala yatang wala yatang income na makukuha dito, sabi ko sa Panginoon. Pero ang sabi lang sa akin ng Panginoon, keep creating, keep creating, keep creating. Nasubukan nyo na nagtrabaho to the point na yung parang ayaw nyo na yung ginagawa nyo kasi walang benepisyong nakukuha. Lord, ayoko na. Then the Lord spoke to me, sabi niya sa akin, next year, sabi niya, next year, dito mo makikita yung breakthrough, sabi niya. And pag nakuha mo na yung breakthrough na yon, sabi ng Panginoon, dapat hindi ka titigil. You get the momentum, dapat tuloy-tuloy yung pag-akyat mo at hindi ka titigil. True enough, the Lord see me through. And when I saw yung business nagpo-flourish in that one particular video, just one video, I'm telling you, dahil lang sa isang 3-minute video, biglang lumaki yung income ba? Sabi ko, Lord, this is yours. Sabi ko, then I am glad that God has blessed me in that part of my life. Kaya nga in everything, in every aspect of our lives, we must always ask the Lord, Lord, is this the right job for me? If that is the right job for you, God is going to continually promote you from glory to glory. Na hindi mo mapipigilan yung promotion ng Panginoon na kahit na wala ka namang ginagawa, chill ka lang, gusto kang i-promote. Bakit kaya? It's because this is what we call the blessing of God. If that particular job is for you. But if you are seeing na nakikita mo na but parang hindi maganda yung ugali ng boss at lagi kang pinag-iinitan sa lahat ng ginagawa mo, parang mali, God is calling you out. Look for something else. Pero pastor, kapag lumabas naman ako, paano yung monthly gastusin? Ito yung tinatawag natin room for faith. Yes, you will risk. Magre-risk ka talaga dun sa moment na yon. Pero kasi pag hindi mo tinake yung risk na yon, okay tingnan nyo to. Pag hindi mo tinake yung risk na yon, na wala kang magiging income, ganyan, andun na yung, given na yun Ang mangyayari niyan, marahil God will provide, or sabihin na natin, you will escape from that test, but God will give you another and much bigger.
na kailangan mo mag-take ng risk ulit. Kaya nga habang nandun ka na sa problema mo ngayon, you hold on tight to the Lord. Amen? Huwag kayong aasa sa mga fiancé, sa fiancé niyong mapera. Sabihin na natin sa mga jowa niyong mapera. Ang mahirap dyan kapag kapares nyo pang gender. No. You come to the Lord. Huwag po kayong magagalit kasi ito yung katotohanan. Mas magandang sabihin ko na ito sa inyo ngayon kaysa mapunta kayo sa impyerno kalaunan. Kasi habang naririnig po natin itong katotohanan na ito, there is conviction. I know there is conviction in your heart and you know that that is wrong. And you need to understand this. Pastor, anong gagawin ko? You pray to the Lord. Take the risk. Because if you will not take the risk, walang mangyayari. Yes, you have a comfortable life, but at the end of the day, you will not see the glory of God. Amen. Brokenness creates a space for relationship. Relationship with God. God is drawn to a broken spirit because brokenness often signals a desperation for relationship with Him. The brokenness of spirit expresses a deep recognition that we cannot do anything apart from God. It is actually an invitation to fill that void inside our heart, to rebuild and be drawn into deeper relationship with the Lord Jesus Christ. Katulad ng binasa natin sa Matthew chapter 5 verse 3, Blessed are the poor in the spirit, for theirs the kingdom of heaven. When we talk about the kingdom of heaven, hindi lang yung kaharian ng Panginoon sa langit, kundi yung kapangyarihan. Andun lahat kasi. Let the kingdom come. Why are we praying, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven? Because when the kingdom come, when we say, in Jesus' name, the kingdom has come. When we prayed to a possessed person, kinas out natin yung demon, sasabihin natin, in Jesus' name, the whole kingdom of God is coming to that person and will remove that demon from the inside of that person. Yun yung kingdom of heaven. Tingnan ito, Blessed are the poor in the spirit, for there's the kingdom of heaven. Kingdom of heaven is actually a power that belongs to the people of God. Kaya when we pray in Jesus' name, when we pray, Lord, let your kingdom come, the manifestation of God's glory will come. Assuming ito na ikaw ay Kristiyano at naniniwala ka sa salita ng Panginoon. Kaya kapag sinabi natin, Lord, bless mo po kami in Jesus' name. Lord, pagalingin mo po kami in Jesus' name. Whenever we say in Jesus' name, the kingdom of heaven falls down. Kaya when we talk about the spirit, the broken spirit, we are actually carrying the kingdom of heaven. Blessed are the poor in the spirit, for theirs the kingdom of heaven. Being poor in the spirit refers to a profound sense of spiritual neediness. To those who are broken and humble and more likely to seek the Lord. Seek the Lord earnestly and trust in His provision. This relationship is what God desires, not just by a mere, hindi ito yung parang ritual na step by step na kailangan mong gawin para makuha mo yung
kalooban ng Panginoon. Pero ito yung isang part. Kaya malalaman mo, ang isang preacher, ang isang song leader, ang isang teacher, evangelist o prophet, na kapag nakita mo nag-flow yung anointing sa kanila, tapos believe na believe tayo, wow, ang tindi ng anointing ng isang taong to. Ang hindi natin alam, they are actually broken. Pero yung brokenness na yon, natatakpan ng glory ni Lord. Kaya wag niyong ipagpipray, sasabihin niyo sa isang, meron akong one time sabi niya sa akin, Pastor, gusto kong makuha yung anointing mo. Sabi, pwede mo ba akong ipag-pray na makuha ko yung anointing mo? Sabi ko sa kanya, sigurado ka? Bakit po? Sabi niya. Bakit po? Kasi yung anointing na ito, may katapat na pagsubok, suffering, sabi ko. Gusto mo masubukan yung mga nasa suffering ko? Sabi niya, ay. Pero ang gusto lang kasi natin, yung glamorous part ng anointing. Hindi lang sa akin ito. Kaya kapag may nakita tayong isang preacher na gusto natin yung anointing nila, don't pray in a hurry, Lord, that I may receive the same anointing. Nakita tayong song leader na ang galing mag-song lead. Blessed na blessed tayo. Gusto kong makuha yung anointing na yon. Be careful. Because you will also receive the same suffering. Instead of praying for somebody else's anointing, pray for yours. Because yours is unique. That can never be found in the past nor in the future, and it will only exist by the time you are living. Kaya nga, para makuha yung anointing na ito, enjoyin mo yung suffering mo ngayon. Ibig sabihin, enjoyin mo lang, learn from it. You ask the Lord, Lord, what are you teaching me in this suffering that I'm currently experiencing? Amen po ba? Sino may problema sa inyo? Ang dami niyong problema. 1 to 10, ang level 10 ang pinakamataas. Sinong may 1? 2, 3, 4. O yan na, 4, 5, 6, 7, 8. O, 8. Isa, 9, 10. O, madaming 10. Alam niyo bakit tayo nasa 10? Because God is actually molding us. Kaya minsan naiiyak ka na lang. Hindi mo alam gagawin mo. Pero sabi ng Panginoon, blessed are you, for the kingdom of heaven is in you. Ibig sabihin yung kapangyarihan ng Panginoon is with the broken spirit. Kaya wag tayong madidismaya dahil meron tayong chance ngayon na ma-experience yung kapangyarihan ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ngayon, manalig sa Kanya. Amen po ba? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 13, you are the salt of the earth. But if the salt becomes tasteless, can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. Your calling is your saltiness. Your calling is your saltiness. If you will not do your call, what is the sense of you living here on earth? Pero ang sabi ng Panginoon, but to be trampled underfoot by men. Kaya kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon sa isang bagay na pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Otherwise, you are not being salty. Ito yung salty sa Bible, okay? You are not being salty enough for the kingdom of God. But you see,
yung calling na yon, yung panawagan na yon, mas titindi yon kapag dumaan ka sa brokenness. Which is most of us, lahat kayo nagtaas ng kamay nung sinabi kong 10 ang problema. Ibig sabihin, you are ready to be built by the glory of God's power, and the kingdom of heaven will just fall upon you. You are the light of the world, a city set on a hill that cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and gives light to all who are in the house. The Lord is saying, let your light shine before men in such a way that they may see the good works, your good works, and glorify the Father who is in heaven. So today, ang pwede lang natin gawin para sa Panginoon, i-acknowledge natin na, Lord, pagod na ba kayo sa problema nyo? Sino pong pagod na dyan? Sa lahat ng pagod sa problema, pwede na tayong tumayo. Uuwi na ba tayo kay Jesus? Pastor, hindi pa? Sasabihin lang natin sa Kanya, Lord, pagod na kami. Lord, pagod na kami, Panginoon. Kailangan namin ng tulong mo. Hallelujah. Lord, we give you our praise. Come on, let's surrender our hearts to the Lord. Father, we just want to thank you, Lord, for your word. At naway, Lord God, ito po ang mapangyari sa buhay ng isang taong ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, as we continue to live for you. May you bless each one of us, Lord, with great conviction. May you bless each one of us, O God, with your presence and your righteousness, Lord. Help us live in accordance to your word at naway matanggap po namin ang inyong pangako. Today, O God, we just want to thank you, Lord, for everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Good morning po at maganda pong umaga sa bawat isa.